Dalawang pambatang cakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Habang pinapanood nyo kung paano natin dinedecorate at ina-assemble itong mga birthday cakes na ito na pangbata, meron akong gustong ikwento tungkol doon sa nagte-trending ngayon about sa cake na nangalatay-latay. Ayan, ito yung mga pictures na pinost noong customer na nakareceive ng mga sira-sirang cake na pang first birthday sana ng kanyang nag-iisang anak. Kanina pang umaga yung post na yon Bali, ang unang-unang post na nakita ko is parang nagtitrend kasi yung pa-promo cakes nitong baker na ito. Taga Davao yata siya, hindi ko na maalala. Basta part ng bandang Mindanao. Tapos yung mga pa-package siya is super duper mura. Like for example, isang cake, tapos merong kasamang number cake, tapos merong kasamang cupcake. 700 pesos lang, ganyan. Tapos meron pang 900 pesos na package na may mga kasama pang kakanina. Super duper mura at parang too good to be true siya. Pero actually, legit na baker talaga siya nung chinek ko yung account niya. O diba, Marites yarn. At ayun nga, dahil gumana ang pagka-Marites natin, nagbasa-basa ako ng mga comments. Bali, yung topic lang talaga is sobrang mura magbenta ng cake itong baker na ito. Hanggang sa na-scroll ako sa mga comments, tapos may mga nagko-comment na, ayan ba yung nagtitrending ngayon, yung nasira yung cake, kesyo-kesyo, ganyan. Tapos may nakita akong comment na nakalagay yung screenshot nung post nung customer na nagrereklamo about dun sa experience niya dito sa baker na ito. Kaso nung ayun nga nag-stock na ako, binuksan ko na yung account nung nagte-trending na post nung customer. Super duper Bisaya. Hindi ko talaga maintindihan. Buti na lang meron translate. So, tinranslate natin ng English kahit na medyo burok-burok mag-translate si Facebook. Naintindihan naman natin kahit papano. Hindi ko na lang lalagay yung screenshot ng mga accounts nila, no? Kahit na trending, syempre, respetuhin pa rin natin yung privacy nila. Pero kung alam ninyo at may idea kayo, ayan, bahala na kayo magkanya-kanyan stock. Pero ito ang say ko at ito ang kwento ko. Dun sa post ng customer, sobrang disappointed nga siya kasi nakita nyo naman yung cake, 'di ba, warak-warak. First birthday yun ng unang anak niya, 'di ba? Kahit naman sino, magagalit. Tapos, ang kwento pala dito is nag-order pala siya sa isang reseller ng reseller ng reseller. Kaginatawa talaga ako kasi meron palang ganon. Ang alam ko merong reseller ha, pero hindi ko expect na 3 reseller yung dinaanan nitong cake na to bago umabot dun sa pinaka-baker talaga. O edi ayun, basta malayo yata, parang 1 hour away yung lugar nung customer dun sa pinaka-baker talaga. Edi ayun, nag-order siya sa reseller, tapos yung reseller nag-order dun sa pinag-orderan niyang reseller, tapos isa pa, tapos hanggang sa dumating dun sa baker. So 3 reseller plus yung baker, so 4. And aside from that, rush order siya. Parang umorder yata siya ng 9 AM, tapos kailangan na niya ang cake ng 12 noon. Pero parang nakiusap yata yung baker na bigyan sila ng time na hanggang 2 to 3 PM. Ayan, so pumayag yung customer. So yung presyo ng cake, 900 pesos. Isang round cake, isang number cake na may kasamang 12 pieces na cupcakes. Pero dahil nga tatlo yung dinaanan na reseller, umabot ng 1,700. So, 1,700 yung binaya ng customer. Tapos, ayun nga, edi disappointed si customer nga. Diba kasi warak-warak yung cake, no? Nag-trending, ayan. Tapos, pinopost na niya yung reseller, yung nakausap niya. Kasi nga, syempre naman kahit naman sino, diba? Parang humihingi yata siya ng refund, ganyan. Hanggang sa nag-trending. Tapos, syempre, nag-post yung pinaka-baker niyan, diba? Syempre, nagmaritas na tayo, kaya dapat karirin na natin, diba? O, edi, ayun, nag-explain nga si baker na, ayun nga, 3 nga yung reseller at hindi naman daw niya kasalanan. So, ang nangyari pala ganito, bakit nagkalasog-lasog yung cake na yon? So, si baker, pick up niya yata, tapos dineliver sa bus. So, nung na-deliver sa bus, okay naman, maayos yung cake. Pero hindi ko na alam kung may humawak ba, parang wala yatang humawak dun sa cake, nilagay yata sa upuan or whatsoever. Malalalim na kasi talaga yung Bisaya, hindi ko na talaga maintindihan. Basta ganon, sa bus. Ayan, pero sure sila na okay yung cake. Tapos, pinag-grab yata or rider para dun sa kabilang reseller naman,
okay pa rin daw yung cake, walang sira. Tapos isa ulit na deliver hanggang sa nakarating na nga dun sa customer na super lasog-lasog. So, grabe yung pinagdaanan nitong cake na to na kung nagsasalita lang yung cake. Grabe talaga. Ikaw nga na tao, di ba? Babiyahe ka, na palipat-lipat ka, nalalasog ka na. Yung pa kayang cake. So, nagtuturoan na niyan sila, ganyan. Hindi na, nagkakampihan na yung mga baker, syempre. Tapos, hanggang sa yung ending is, ayun nga, parang sabi nung pinaka-baker is, i-refund nyo na lang, ganyan. Tapos, ba't hindi pa nire-refund, ganyan. Basta madaming post na ganon. Anyway, kaya ako kinwento itong post na ito is, meron lang akong gustong say sa both sides, sa customer at sa baker. Sa customer side, kung customer ka, at syempre, mahirap ang buhay ngayon, nakikimura tayo, 'di ba? Wala namang problema doon sa nakikimura. Pero imbis na mag-order ka sa isang reseller, okay lang din naman kung tiwala ka na doon sa reseller na 'yon. Mas maganda na alamin mo muna kung ilang reseller ba. Ewan ko kung ba't ko sinasabi to kasi hindi naman talaga dapat magkaroon ng ganun, pero siguro sa hirap ng buhay, 'di ba? May mga gustong kumita, kaya nagkakaroon ng 3 reseller, 4 na reseller. Walang problema dyan, wag natin i-judge yan. Pero kung ikaw customer, tas nakikimura ka, lalo na cake, fragile yung item na in-order mo, imbis na umorder ka sa malayo, mas maganda siguro na umorder ka na lang sa mas malapit. Kunyari sa kapitbahay mo, ganyan, sa kaibigan mo, di ba? Para walang hassle. Kasi, kapag kabinyahe ang cake, talagang risk talaga yan, lalo na kung hindi ikaw mismo ang pipick up. Lalo na kung ayun nga, sobrang dami ng ang pinagdadaanan or pag-travel time ng cake. Aside from that, birthday yan. So, ibig sabihin, merong exact date. Ibig sabihin, meron kang ample time para mag-isip-isip and maghanap-hanap ng pag-orderan mo, mag-order ng mas maaga para hindi tayo rush. Kasi risk din yung pag-order ng rush. Meron kasi dun part ng post na yung cake aabot ng 13 hours bago magawa. Kasi parang na-late nga din yung cake. Actually, to be honest, matagal talagang ginagawa ang cake. Hindi kayang isang araw. Kaya hindi ako nag-a-accept ng same day order. Kung pinaka-rush order ko is bento cake lang, 1 day before nung event pwede. Pero kung mga ganyan, mga packages, hindi. At least 1 week talaga dapat ahead of time. Birthday yan, mansary yan, anniversary, kasal, binyag, kahit ano pa yan, planado yan, di ba? So, mas maganda na mag-order kayo 1 week ahead of time para sigurado na yung cake ninyo is na-i-prepare ng maayos. Ang hirap din kasi sa ibang customer, hindi ko nila lahat ha, ang hilig-hilig nila sa rush talaga. Kahit na planado naman yung mga events, kahit na hindi naman biglaan, ang hilig-hilig mag-order ng biglaan. Tapos kapag naka-receive sila ng mga orders nila na minadali, halatang minadali, nagagalit. 'Di ba? Kung gusto ninyo na maganda yung quality ng mga orders ninyo, kahit ano pa yan, kahit hindi cake yan, agahan ninyo mag-order para mabigyan nyo din naman ng oras na mag-prepare yung mga pinag-orderan ninyo, yung mga seller ninyo, 'di ba? Tao lang ho yan, lalo na mga baker. Hindi po kami magikero, tao lang din ho kami. Sa mga bakers naman, wag na kayong mag-accept ng mga rush order, lalo na yung mga same day orders. And kung magre-reseller man kayo, isang reseller na lang sana. And wag nyo nang i-allow yung reseller ninyo na mag-resell pa ng cakes. Alam naman natin na mahirap ang buhay, pero kayo din kasi yung kawawa. Kagaya niyan yung nangyari, 'di ba? Ang nasisi talaga dito, yung yung pinaka-baker talaga, kasi siya yung gumawa ng cake, siya yung pinanggalingan, 'di ba? Kaya itulog nyo na lang kung kesa naman mag-accept kayo ng mga ganyang klaseng orders na sobrang bilis tapos malayuan, 'di ba? Pahalagahan ninyo yung negosyo ninyo na pinagpaguran ninyo, 'di ba? Sa mga reseller naman, hindi porket hindi kayo yung gumawa, hindi kayo yung naghirap na gumawa ng cake o kahit anong products man yan, hindi nyo naiingatan or hindi nyo napapahalagahan. Negosyo nyo rin yan, 'di ba? Kahit na yung pinaka-owner or yung baker pa ang masisisi, kasama pa rin kayo dyan. Kasi imbis na uulit yung customer sa inyo, hindi na uulit, 'di ba? O di nawalan din kayo ng sideline ninyo. Kaya sana pahalagahan nyo rin.
Ayun lang naman yung masasabi ko. Medyo weird lang talaga yung senaryo na ito para sa akin kasi hindi ako sanay na may ganun pala na tatlo yung reseller bago dumating dun sa pinaka-customer mismo, lalo na yung pinaka-cake. Sana hindi na to maulit sa ibang mga baker, reseller, or customer. Gawin na lang siguro natin itong experience na ito na isang lesson para sa lahat. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!